Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Rondit TV mo. Pagpaparisto kay Pastor Apollo Kibuloy ay mariing tinututulan ni Senador Amy Marcos. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na kay YouTube channel, Rondit TV mo. Ay na nga, no? Itong si Senador Amy Marcos ay may mga ibinubunyag din. Grabe ha, milyon-milyong halaga ang nilustay ng ating pamahalaan para lang siraan ang mga Duterte. Itong si Vice President Sara Duterte, itong dating Pangulo natin na si Pangulong Duterte, at itong si Pastor Apollo Kibuloy. Kasama na daw si Senador Amy Marcos talagang ginastusan ng milyon-milyong halaga para lang siraan sila, mga kababayan. Tingnan nyo naman kung ano ang ginagawa, no, ng mga nakaupo ngayon dyan sa ating pamahalaan. Bakit ganun na lang? Napakaraming naghihirap na mga Pilipino ngayon sa sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos ganito ang malalaman natin na milyon-milyong halaga ang kanilang nilustay para lang makapanira sila, mapabagsak nila yung kanilang mga kalaban. Yun na nga, itong si Senador Risa Hontiveros at itong kasabwat niya na itong si Senate President Mig Zubiri ay talagang may maraming nagsasabi na itong si Mig Zubiri talagang napakatindi din na tao na ito. Walang paninindigan daw ito. At ito namang si Risa Hontiveros ay isigaw ng ating mga kababayan. Yung pira ng PhilHealth na nilustay mo rin, nasaan na? Yun na nga, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Alam natin na mas maraming mga panukalang batas na mas nakaka-relate ang sambayan ng Pilipino, pero may hindi naman inaasahan natin na may mga topic na pwede namang korte na lang sana ang sasagot po, Senadora, na isinasama pa dyan po sa pagkabisi ng Senado. Well, yun nga, palibasa nga, naghahabol kami ng last 2 minutes, ika nga, ng aming session. Ayaw na ayaw ko yung sinasabi na gagamitin pa yung Senado. Ayaw kong magamit ang Senado sa anumang ambisyong politikal. Kaya sabi ko, iwas na lang tayo dun sa issue ng kay Pastor Kibuloy. At sinabi ko na tutol ako sa pag-i-issue ng subpoena, ng arrest warrant, ng contempt order. Dahil nga, wala naman ako nakikitang bagong batas na kinakailangan. Kasi ang Senado, kung tutuusin, hindi naman kami prosecutor, hindi naman kami piskal, hindi naman kami korte. We're not prosecutional. Ang papel namin, lawmaking. Kapag nangangailangan ng bagong batas o bagong polisiya, yun ang aming papel. Kung bakit tayo papapel sa hindi naman mandato ng Senate, ayoko naman magamit ang Senado. Yun lang. Kaya nga yung mga supporter, mga naniniwala, lalo na dito sa mga Duterte and kay Pastor Apollo, nagsinasabi sila na politika lang itong mga panggigipit na nangyari. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, kalibasan tayo'y naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Kaya nga yung mga kontrobersya, ma'am, na mas malapit sa bituka ng mga tao, tila natatabunan na nito kasi nga ginagastosan nila, mas hinahype pa, mas pinag-uusapan nila. Yun nga ang kinagagalit ko dahil halimbawa, munat sa poll nung pag-upo pa lang ni Presidente ni Bongbong ng aking kapatid, abay sinabi ko na noong 2022 pa lang,
sinabi ko na kaagad, ang unang dapat gawin is sugpuin yung agricultural smuggling. Abay, mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yan na takot itaas yung smuggling na penalties? Abay, yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay ng magsasaka at nagtataas ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang unahin? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Ang bawat pamilya, talagang yan ang araw-araw na hinaharap at pinoproblema. Hindi naman yung tsa-tsa, hindi naman yung PI, hindi naman yung kung ano-ano. Ang talagang pinoproblema natin, ang gastusin. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, hindi na makatao. At alam din natin, yung gasolina, mataas din. Kaya lang, yung gasolina, alam naman natin, imported. Ang pagkain, hindi natin maintindihan. Dahil, ang pagkaalam natin, ang karamihan ng pagkain natin, talaga namang kaya natin itanim. Kaya na naman natin anihin dito sa sariling bansa. Kung bakit import ng import, may smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. And ang isa pa sa mga umiinit ngayon, ma'am, yung tension po dyan sa South China Sea, yung palitan po ng mga pahayag na alam naman natin, pag lalong lumala, lugi pa rin ang taong bayan. Lugi na nga tayo sa kasalukuyan kasi patuloy yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Wala pang malinaw talaga na tugon dito. Yet parang naghahanap ulit tayo, dagdagan ang problema ng taong bayan. Nakita ko nga may nakita ako na sinasabi galing sa Chief of Staff kay General Browner. At nalulungkot ako kung totoo man to. Hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman authenticated. Pinasa-pasa lang sa Viber groups na nananawagan na siya at kinukumusta at nagpapasalamat sa lahat ng nagsasabi na sila daw ay magvo-volunteer para ipagtanggol ang Pilipinas. Alam ko naman, matapang at hindi matatanong ang paninindigan ng Pilipino. No? Pero sa kabila nito, gera na ba talaga? Bakit siya nananawagan na mag-voluntaryo na sa iba't ibang reserve forces, ibigay na daw ang mga sasakyan, pati yung mga aeroplano at helicopter, i-volunteer na daw sa ating sandatahan lakas. Nakaka-nervyos to. Ano bang ibig sabihin? Susugod na ba tayo sa China o susuguri na ba tayo ng China? Ang akin kasi, bilang opisyal, bilang hinalal, ang pangunahing tungkulin natin ay ipagtanggol at depensahan ang buhay ng bawat Pilipino. Kung ilalagay mo sa panganib ang buhay ng Pilipino, kasi atribido kang sumisiksik dyan sa away ng dalawang dambuhalang bayan, may kasalanan kang matindi sa taong bayan. Ayaw natin na magkagera. Bakit parang hat na hat sila makipagbunuan dyan? Hindi naman natin kaya ang China. Higit sa lahat, hindi naman natin kaaway. Sila nga lagi nagpapadala ng pagkain. Sila rin nagpapadala ng bakuna. Kung ano-anong tulong kapag bagyo kasi sila malapit. Yung US naman, matagal naman natin kaalyado. Di rin naman nating kaaway. Defense and Treaty ally yan. Ano bang problema? Bakit tayo nakikisangkot diyan sa away ng China at ng US? At pati yung buhay ng mga Pilipino itataya para lang makisangkot yan. Hindi naman nating away yan Wala naman tayong kaaway. Kaibigan naman natin lahat. Ang liit-liit lang natin bansa. Biglang geopolitical games ang linalaro natin. Wala tayong papel dyan. And okay lang sana kung ipagtanggol natin ang ating bayan kung interest natin, pero baka ibang interest na ang ipinaglalaban natin, baka mali yun. Tama. Babalik tayo sa panahon ng ikalawang gera mundial nung nadamay ang Pilipinas. Siguro naman natuto na tayo sa leksyon noon. Hindi naman natin kaaway yung Hapon noon. Biglang nadamay-damay tayo. Binomba tayo. Palibasa nandito yung mga Amerikano. Binomba tayo ng mga Hapon. Binomba na rin ng mga Amerikano. Nadurog ang Manila. Walang natira. At ilang milyong Pilipino ang namatay. 10% of our population died. Wasak ang buong Manila. Walang natira. At higit sa lahat, hanggang dekada 70, nagre-rebuilding pa tayo para mabuo yung ating capital city at yung ating mga kalsada. So talagang nakita natin, wala talagang silbi itong mga gera ng ibang tao. Yun ang itong sinasabing gera laban sa China ay parang may naririnig tayo na
ito daw yung plan B daw ito para pag nagkaroon ng gera, pwedeng mag-declare si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos ng martial law. Kaya parang hindi nga tama na sakyan itong issue na ito, makipaghira tayo sa China. Napakalaking bansa niya, ano bang laban natin? At yung mga galit naman sa China, pero yung mga gamit nila ay made in China. Tingnan niyo yung mga ginagamit niyo, bakit galit na galit kayo sa China, pero ang mga binibili ninyong gamit ay made in China. Kaya itapon niyo muna yung lahat ng gamit na gawa sa China para maniwala tayo na talagang galit kayo sa China. Yun ang itong mga sinasabi din ni Senador Amy Marcos, no, na paglulustay ng pera ng kaban ng bayan para lang makapanira talaga itong mga tao na ito. Biruin nyo ba naman? Talagang may mga ads na pala ngayon na mga lumalabas para nga sa paninira sa kanilang mga kalaban, itong walang ibang parang pinatatamaan ni Senador Amy Marcos itong kanyang pinsan. Kasi nagkasagutan na itong dalawa na ito, itong kanyang pinsan na si tawag nito si Romualdez, ay talagang tambalos-los talaga yung tao na yan. Yun ang dito lang muna. Pala tayo magtatapos, mag-shout out muna pala tayo. Ang dami na tayo shout out dito, tingnan lang Shout out kay Rini Bundok, shout out kay Brian Aguilon, shout out kay Bonifacio Dionaldo, shout out kay Ma'am Berjever Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Trabajador Mix Vlog, shout out City Salia Baguhan, shout out kay Idisa Burbi, kay Luz Marbilla, shout out kay Joy Bumfrey, shout out at kay Rochelli at kay Rumar de los Reyes. Yan ang handit Kim Salungo at Rumar. Tapos na ito, Isidro Bulangis. Yun ang dito lang muna at once again, this is Ronde TV. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.